Nagumpisa ang pelikula sa isang matanda at lasing na lalaki na nagngangalang Pfluger na naghuhukay ng isang libingan na may ilang mga relihiyosong marka. Parang may ginagawa siyang ritual. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha ni Pfluger ang bungo ng isang tao mula sa libingan na biglang naglabas ng puting usok at nagpatumba sa kanya pabalik. Habang nagising siya mula sa lupa, tumawa si Pfluger na parang natapos na ang kanyang misyon. Lumipat ang eksena sa isang teenager na nagngangalang Kelly na namimili sa isang convenience store. Dito, malalaman natin na si Kelly ay may ugali ng ngumunguya ng papel at dahil dito, trash can ang tawag sa kanya ng mga kaklase niya para ibuli siya. Habang pinag-aaralan niya ang mga bagay, nakilala niya ang kanyang childhood friend at crush na si Dominic, ngunit nag-aalangan siyang kausapin ito. Sa labas ng tindahan, nakaharap si Kelly ng kanyang mga bully sa paaralan, sina Nelson, Tony, Reed at Brad. Pinagtatawanan siya ng mga ito sa pagkain ng mga kakaibang bagay tulad ng papel at styrofoam. Habang iniistorbo siya ng mga ito, pumasok si Dominic at hinihimok silang tumigil. Lalo nitong ikinagalit ang mga nananakot at itinulak nila ang mukha ni Kelly sa basurahan. Sa kabutihang palad, ang may-ari ng tindahan ay namagitan, pinatigil ang mga nananakot at itinaboy sila. Pagkatapos nito, inalok ni Dominic si Kelly na sumakay sa paaralan. Gayunpaman, ang kanyang kaibigan na si Sarah, na nagmamay-ari ng kotse, ay tumanggi na pasukin siya, na binanggit na ayaw niyang marumi ang kanyang sasakyan. Ngunit mula sa mga tunog ng mga bagay, kakainin na lang niya ang mga basura sa likod at lilinisin ito. Sa susunod na eksena, nakarating si Kelly sa paaralan, nalaman lamang na naitala ng mga nananakot ang insidente sa tindahan at ikinalat ito online. Habang naglalakad siya sa hallway, pinagtatawanan siya ng lahat ng estudyante. Pagkatapos ng klase, umuwi si Kelly sa bahay at ang kanyang ina, si Bernice, ay nagtanong tungkol sa kanyang araw. Hindi binanggit ng aming anak ang pambubuli, at tumugon lang na nakausap siya ni Dominic sa unang pagkakataon. Nang marinig ito, naging masaya si Bernice at nagmungkahi na yayain niya si Dominic na makipag-date. Samantala, isang katutubo na nagngangalang Red Elk ang nakarating sa libingan na sinira ni Pfluger kanina at nag-alay ng mga panalangin. Pagkatapos ay ipinahayag na ang isang lihim na kapangyarihan ay nakatago sa libingan at ito ay ninakaw. Napakalungkot ng Red Elk na malaman ito dahil responsibilidad niyang alagaan ito. Kinaumagahan, nagkasakit si Kelly dahil sa pagkonsumo ng maraming papel at styrofoam. Agad na pinatawag ni Bernice ang doktor ng pamilya. May sakit ba siya, Dok? Hindi, tulala lang siya. Iminungkahi ng doktor na magpatingin siya sa isang psychologist para sa eating disorder ni Kelly. Ipinapahiwatig din niya na si Kelly ay maaaring kumilos ng abnormal dahil walang mga lalaki sa bahay. Pero sa totoo lang, may gusto ang doktor kay Bernice at gusto lang nitong makasama ito sa kama. Sa parehong araw, ipinakita si Pfluger sa bayan na sinasabing may kapangyarihan siyang magpagaling ng mga tao. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pag-alis ng pananakit ng kasukasuan ng matandang babae. Nagkataon, nandoon din si Bernice at humanga siya sa kanyang kakayahan. Sa paniniwalang maaaring matulungan niya si Kelly, inanyayahan siya nito sa kanyang bahay. Habang lumalayo si Bernice para kunin ang kanyang sasakyan, hinarap ni Red Elk si Pfluger, at ipinaalam sa kanya na hindi para sa kanya ang kapangyarihan. Nag-aalok din siya na tulungan siyang alisin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Gayunpaman, tumanggi si Pfluger at nagkaroon ng scuffle kung saan napunta si Red Elk na nasugatan ang kanyang sarili. Ito ay dahil sa mga kapangyarihang natanggap ni Pfluger mula sa libingan na nagpoprotekta sa kanilang nagmamay-ari. Pagkatapos ay binalaan ng Red Elk si Pfluger tungkol sa mga kahihinatnan ng kapangyarihan, ngunit pinaalis siya ng huli at lumayo. Pagkaraan ng ilang sandali, narating ni Pfluger ang bahay ni Bernice, at nang subukan niyang pagalingin si Kelly, nakaramdam siya ng kakaibang sakit at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagdahilan siya sa banyo at uminom ng isang espesyal na gamot bago muling subukan. Sa kasamaang palad, kapag sinubukan niyang muli, hindi sinasadyang nasunog niya ang dibdib ni Kelly gamit ang kanyang sigarilyo at bumagsak sa sahig at unti-unting namatay. Habang namamatay si Pfluger,
bumubuti ang kondisyon ni Kelly at tumayo siya, pakiramdam na medyo masigla. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at kinuha ang katawan ni Pfluger. Napagpasyahan nila na ang matanda ay namatay lamang sa isang pag-atake sa puso. Napansin ni Kelly na ang paso sa kanyang dibdib ay nahimalang gumaling at siya ay dumaan din sa ilang pisikal na pagbabago. Nagiging malinaw na ang mga kapangyarihan ng pagpapagaling ni Pfluger ay inilipat kay Kelly. Kinabukasan, aksidenteng naputo ni Kelly ang kanyang daliri habang inaayos ang kanyang bike, ngunit may nangyaring kamangha-mangha. Ang sugat ay naghihilom sa sarili at agad na nawawala. Sinusubukan niyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol dito, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Ang kanyang titi ay lumaki na rin ng 3 laki, ngunit hindi niya maaaring sabihin sa ina ang tungkol doon ngayon, hindi ba? Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nakilala niya sina Dominic at Sarah na namangha nang makita siyang mukhang mas malusog. Pagkaalis nila, nilapitan ng kapatid ni Nelson na si Reed si Kelly at sinimulang hampasin siya ng walang dahilan. Nakapagtataka, habang sinusuntok niya si Kelly sa tiyan, naramdaman ni Reed ang sakit, habang nananatiling hindi siya nasasaktan. Sinubukan pa ni Reed na saktan si Kelly gamit ang isang bloke na gawa sa kahoy, ngunit hindi ito umubra at sa huli ay nasugatan niya ang kanyang sarili. Dahil sa pag-unawa na hindi niya matatalo ang bagong bersyon na ito ni Kelly, tumakbo si Reed na may mga pasa sa mukha. Nang gabing iyon, si Gus, ang ama ni Reed at ang coach ng football sa paaralan, ay bumisita sa bahay ni Kelly upang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Kelly na si Reed ay dumating upang hampasin siya, ngunit nasaktan ang kanyang sarili. Si Gus, siyempre, ay hindi naniniwala dito at nakipagtalo kay Bernice. Gayunpaman, hinimok ni Bernice si Gus na umalis at isinara pinto. Sa kalaunan, pagkatapos niyang umalis, ipinagtapat ni Kelly sa kanyang ina ang kanyang kakayahang maglipat ng sakit, tinitiyak na walang makakasakit sa kanila muli. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtitiis sa init ng sigarilyo na hindi nakakasama sa kanyang palad. Nang sumunod na araw sa klase, lumilipad ang imahinasyon ni Kelly nang matagpuan niya ang hairband ni Dominic at nakikinita ang sarili at ang kanyang pagiging intimate. Sinimulan din niyang isipin si Sarah sa isang threesome encounter. Sa lalong madaling panahon, malalaman niya kung maaari niyang ilipat ang sakit ng pagtanggi. Nakapagtataka, ang mga sensasyon ay nagsimulang makaapekto kina Dominic at Sarah sa totoong buhay. Pareho ng mga batang babae ang nakakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanilang mga katawan na humahantong sa hindi inaasahang mga reaksyon. Sumisigaw pa si Sarah sa liwanag sa loob ng classroom. Nang maglaon, sa isang night party, kumilos si Nelson nang hindi naaangkop sa pamamagitan ng pagsundo kay Dominic nang walang pahintulot niya. Ikinagagalit nito si Kelly, kaya hinarap niya si Nelson at hinimok siyang ibaba si Dominic. Ngunit nang malapit nang mag-away ang mga lalaki, pumasok si Gus at pinaghiwalay sila. Pagkatapos ay hinarap niya si Kelly at binanggit na isang araw, tiyak na malalaman niya ang kapangyarihang taglay niya at sisirain ito. Nang matapos ang party, habang pauwi na ang lahat, nanadatnan ni Brad at ng kanyang mga kaibigan si Kelly na nakabike. Dahil sa nakaraang insidente, galit pa rin ang mga ito at tinangka siyang itulak palabas ng kalsada gamit ang kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, nawalan ng kontrol si Brad at natamaan si Kelly ng kotse na pinasadahan siya nito. Ang epekto ay tila matindi, ngunit nang mawala ang usok, lumalabas na ang bungo ni Brad ay durog na humantong sa kanyang kamatayan habang si Kelly ay hindi nasaktan. Di nagtagal, nagtipon ang isang pulutong at lihim na ipinaliwanag ni Kelly ang sitwasyon kay Dominic kasama ang kanyang pambihirang kakayahan. Nagsinungaling si Nelson at ang kanyang mga kaibigan sa pulisya na sinasabing lumihis si Brad upang protektahan si Kelly dahil nagbibisikleta siya sa gitna ng kalsada. Gayunpaman, ang isang paunang pagsisiyasat ng opisyal ng pulisya na si Adler ay nililinis si Kelly sa anumang maling gawain. Sa kabilang banda, nalaman ni Red Elk ang tungkol sa pagkamatay ni Pfluger at binisita niya ang kanyang libingan. Sa pagsusuri sa lupa, napagpasyahan niya na nawalan ng kapangyarihan si Pfluger bago mamatay. Nang marinig ang tungkol sa kaligtasan ni Kelly matapos mabundol ng kotse,
binisita siya ni Red Elk sa kanyang pinagtatrabahuan. Hinarap niya si Kelly tungkol sa mga kapangyarihan at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, inamin ng huli na ginagamot siya ni Flugger. Kinabukasan, nanananghalian sina Kelly at Dominic sa isang kapehan at nag-uusap tungkol sa mga pelikula. Hindi nila pinapansin ang katotohanang dinurog ni Kelly ang bungo ni Brad. Sa totoo lang, gusto rin ni Dominic si Kelly at hinihiling niya na humingi ito sa kanya ng movie night. Para sa kanyang swerte, ginagawa niya iyon at ang dalawa ay sumang-ayon na manood ng isang pelikula sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, nagalit si Nelson at ang kanyang mga kaibigan na nakikita si Kelly na sumulong sa kanyang buhay ng napakadali. Nagpasya silang ipaghiganti ang pagkamatay ni Brad at turuan siya ng leksyon. Paano sila magtuturo ng isang leksyon kung sila mismo ay hindi natututo? Kalaunan ng gabing iyon, matapos malaman ang tungkol sa schedule ni Kelly at Bernice, hinihintay ni Nelson at ng kanyang mga anak na umalis si Bernice para sa kanyang night shift. Gayunpaman, siya ay nagkasakit at nagpasya na laktawan ang kanyang shift. Nang makitang masama ang pakiramdam ng kanyang ina, hiniling siya ni Kelly na magpahinga at magtungo sa bayan upang bumili ng gamot para sa kanya. Nang mapansin ang isang sasakyang papaalis, napagkamala ni Nelson at ng grupo si Kelly na si Bernice at nagpasya silang takutin siya. Ikinabit nila ang trailer house ni Kelly sa kanilang truck at hinila ito ng buong lakas. Habang nasa loob pa rin si Bernice, hindi nila sinasadyang na-drag ang trailer palayo, kaya nahulog siya mula sa sopa. Hindi natanggal ng maayos ang kadena, kaya iniwan ito ng grupo sa truck matapos sirain ang trailer. Dahil dito, isang tubo ng gas ang sumabog sa kusina at napuno ang bahay. Gulat na gulat, sinubukan ni Bernice na lumabas, ngunit natisod sa isang lampara at nahulog sa sahig. Sa kasamaang palad, nasusunog ang lampara at nag-aapoy ang gas na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Kelly sa eksena at nagmamadaling pumasok sa trailer upang iligtas ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, huli na siya dahil namatay na si Bernice. Ang traumatikong karanasan ay malalim na nakakaapekto kay Kelly at siya ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina sa loob ng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Officer Adler ang mga paso sa katawan ni Kelly at ipinasok siya sa ospital. Sa susunod na eksena, nilapitan ni Red Elk si Adler sa ospital at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kakaibang kapangyarihan ni Kelly. Iminumungkahi niyang talakayin ang bagay kay Kelly, ngunit itinuring ni Adler na hindi nararapat na pag-aralan ang mga sinaunang kwentong bayan sa panahon ng isang mahirap na panahon sa buhay ni Kelly. Sa pag-unawa sa sitwasyon, sinabihan ng Red Elk si Adler na makipag-ugnayan kapag tama na ang oras. Nang sumunod na araw, matapos ang mahimalang pagpapagaling sa kanyang mga paso, dumiretso si Kelly sa libing ng kanyang ina kung saan siya ay suportado ni Dominic. Tinitiyak niya sa kanya na ang pag-iyak ay hindi nagpapahina sa kanya at ang kanyang ina ay palaging magiging proud sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kelly ang kanyang planong umalis sa bayan na ikinadismaya ni Dominic at pagkatapos magbahagi ng isang taos-pusong halik, umalis siya. Pagkatapos nito, binisita ni Kelly ang libingan ni Flugger sa parehong sementeryo at nagsimulang kumain ng ligaw na damong tumutubo dito. Umaasa siyang maaalis nito ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling mumunguya niya ang mga ito, nakaramdam siya ng sakit at nagsimulang magsuka. Si Sarah, na nagkataong nasa malapit, ay nasasaksihan ang lahat mula sa malayo. Siya ay isang gumagaling na vegan. Nang maglaon, dinala ni Officer Adler si Kelly sa mga serbisyong panlipunan at tinalakay ang aksidente ng kanyang ina sa kanya. Nang malaman na nahulog ang trailer bago ang pagsabog ng gas, nakumbinsi si Kelly na hindi ito aksidente at may isang taong sadyang humila nito upang maputol ang suporta. Kasabay nito, si Nelson at ang kanyang mga anak na lalaki ay nagmamaneho sa kanilang truck na hindi nagpapakita ng pagsisisi sa kanilang mga aksyon. Pupunta sila sa Riverbend para mag-relax, malamang na may beef jerky at handjobs. Sa daan, nakatagpo nila si Adler na pinaali si Kelly sa bayan at tinutuya siya. Nang mapansin ng aming anak ang truck, agad niyang napagtanto na sila ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman,
Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, tumalon siya mula sa umaandar na sasakyan at palihim na hinabol sila hanggang sa liko ng ilog. Nang maglaon, habang lumalangway si Tucker at ang iba ay mapaglarong binabato sa kanya, dahan-dahang hinawakan ni Kelly ang kamiseta ni Tucker at ginamit ito para sakalin ang kanyang sarili. Ito ay humahantong kay Tucker na nahihirapang huminga at manatiling nakalutang. Sa huli, siya ay nalunod sa ilog, habang si Nelson at ang iba pa ay nakatingin sa takot. Agad silang sumugod upang tulungan siya, ngunit huli na ang lahat. Namatay na ang bully. Mayabang na ibinunyag ni Kelly ang kanyang sarili bilang responsable sa pagkamatay ni Tucker. Sinubukan niyang kunin ang kamiseta ni Nelson, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Officer Adler sa pinangyarihan. Mabilis na tumakas si Kelly upang maiwasan ang anumang gulo at sinusubukan ng mga bully ang kanilang makakaya upang ipaliwanag ang nangyari. Gayunpaman, nakita ni Adler na mahirap paniwalaan ang kwento at sa halip ay nagsimula siyang maghinala sa pagpatay sa kanilang kaibigan. Nang gabing iyon, nakilala ni Kelly si Dominic at inamin ang kanyang plano na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, iminumungkahi niya na ang pagpapaamin kay Nelson at sa iba ay mas mabuti kaysa sa paggamit ng karahasan. Sumasang-ayon din si Kelly sa kanyang mga salita, kahit nahuli na ang lahat ay napatay na niya ang isa sa kanila at magkasama sila ng malapit na sandali. Kinabukasan, sinadya ni Kelly na pukawin ang isa sa mga nananakot, si Tony, sa klase ng kimika, umaasang maamin siya sa pagpatay kay Bernice. Sa una, kinokontrol ng bully ang kanyang sarili. Ngunit kapag pinagtatawanan ni Kelly ang kanyang kasintahang si Sarah, nawala ang kanyang katinuan at nabato siya ng asido kay Kelly. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang kapangyarihan, nasusunog ni Tony ang kanyang sarili at namatay sa lugar. Napakagago nitong mga bully, kaya nasasaktan ako. Nasaksihan ang lahat ng ito, nagalit si Dominic kay Kelly, na pinilit siyang umalis. Sa gabi, isang nagdadalamhating Sarah ang nakilala si Nelson, at sila ay nagsabwatan upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Tony. Dito, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang baging mula sa sementeryo na nagpasuka kay Kelly. Magkasama, pagkatapos ay tumungo sila sa sementeryo upang kunin ito at gamitin ito bilang sandata laban kay Kelly. Kinabukasan, dinala ni Gus ang kanyang mga anak sa pagsasanay sa football, kung saan napansin ni Adler ang kadena na ginamit ng mga nananakot sa truck ni Gus. Tinanong niya sina Nelson at Reid tungkol dito, ngunit itinatanggi nila ang pagkakaroon ng anumang impormasyon. Sa sandaling iyon, dumating si Kelly sa practice ground na may dalang electric drill, suot ang isang piraso ng damit ni Nelson. Pagkatapos ay nagbanta siyang sasaktan ang kanyang sarili hanggang sa aminin ni Nelson ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, handa ang maton at nagdala siya ng katas ng damo mula sa sementeryo. Habang sinisimula ni Kelly ang pagbabarena, inispray ni Nelson ang katas ng damo sa kanya, na huminto sa kanyang pag-unlad saglit. Nakiusap si Adler kay Kelly na huminto, ngunit pinaluhod niya ang kanyang mga tuhod, sinaktan si Nelson hanggang sa umamin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Dominic, na kinukumbinsi si Kelly na ihinto ang pagkilos. Sa gitna ng kaguluhan, ninakaw ni Gus ang kanyang baril mula kay Adler at, sa sobrang galit, binaril niya si Kelly. Sa kanyang masamang kapalaran, siya at si Nelson ay binaril bilang kapalit, at ang dalawa ay namatay sa lupa. Pinutol ni Darwin ang kanyang trabaho para sa kanya. Pagkatapos ng insidente, kinumbinsi ni Dominic si Kelly na isuko ang kanyang kapangyarihan at bumalik sa normal. Nagpasya din si Adler na tulungan si Kelly at dinala sila at si Red Elk sa sementeryo, kung saan isinasagawa ang isang ritual. Hinukay nila ang sinaunang libingan at binanggit ni Red Elk na kailangang mamatay si Kelly upang palayain ang mga kapangyarihan. Nang marinig ito, sinubukan ni Kelly na tumakas, ngunit nabaril siya ng isang pulis, na aksidenteng nabaril din si Dominic at ang kanyang sarili. Nasugatan, hinalikan ni Kelly si Dominic bago siya pumanaw. Pagkatapos ay kinain niya ang puso ng patay na Pluger upang wakasan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, binaril ni Adler si Kelly at pinatay siya. Sa huling eksena, dinala ng mga pulis ang mga bangkay nina Dominic at Kelly sa isang van.
Habang nasa daan, biglang nagising si Dominic, na inihayag na taglay na niya ang kapangyarihan ni Kelly sa pagpapagaling. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.